Sa iba pa mga balita, naglabas ng executive order ang palasyo para sa mga opisyal ng gobyerno na nagbabawal bumisita sa Taiwan at makipagpulong sa mga opisyales nito. Sakali man daw na kinakailangan talagang bumisita sa Taiwan ng mga opisyales, ay dapat munang kumuha ng clearance. Ang iba pang detalye sa report ni Alvin Pelopello. Sa bisa ng Executive Order o EO number 313 na inilabas ng Palasyo ng Malacanang, muling iginiit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pinagbabawalan ang mga opisyales ng pamahalaan na bumisita sa Taiwan, maging ang pagtanggap sa anumang imbitasyon para sa official state visit ng Taiwanese officials sa Pilipinas. Kinakailangan daw kumuha ng clearance ang mga opisyales sa Department of Foreign Affairs o DFA bago pa hintulutan sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa Taiwan. December 17, 1987 noong unang inilabas ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order 313 dahil sa One China policy kung saan nakasaad na bahagi ng People's Republic of China ang Taiwan. Pero sa pinakabagong kautusan na nilagdaan Executive Secretary Lucas Bersamin noong April 15, ang naturang travel ban sakop maging ang Pangulo, ikalawang Pangulo at kalihim ng DFA at ng Department of National Defense. Ang EO ay hakbang daw upang ma-maximize ang oportunidad ng papaunlad at mapalawak pa ang pamumuhunan sa bansa na siyang prioridad daw ng administrasyon. Dapat din ipaalam sa MECO o Manila Economic and Cultural Office ang kanilang hangarin sa pagbisita sa Taiwan bago lisanin ang bansa. Kalakip nito, kinakailangang magsumite ng travel report ang sinumang opisyales sa MECO at sa DFA. Wala pang inilalabas na pahayag ang Embahada ng China sa Manila kaugnay sa EO pero una nang tiniyak ng pamahalaan na handa sila sa anumang paglilikas sa mahigit 250,000 na mga Pilipino sa Taiwan sakaling tumaas ang tensyon sa rehiyon. Kaugnay pa rin ito sa military drill ng China sa Taiwan Strait sa kabila ng pagtanggi ng Taipei sa pangaangkin ng Beijing. Para sa EuroTV News, Alvin Pelopello sumasaludo sa bawat Pilipino.